tirahin mo, tirahin. Kaya galit sila sa'yo eh. Tirahin mo, tirahin mo, tirahin. Pagpapanatami, ipulgar mo na, ipulgar ang katarantaduhan lang. So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli. Ito muli ang inyong lingkod Batang LU. Guys, supposedly hindi ko nagagawa ng reaction nito, kaya lang talagang ang hirap pigilan guys dahil every time na naririnig ko yung boses ni Tatang po, talagang kakaiba po yung aking nararamdaman. Dahil sa pambubuyo niya, lalo kay Arjin po, and supposedly hindi niya ginagawa yon dahil siya ang tanda na niya. Dapat hindi siya maging masamang ehemplo sa mga kabataan po, Biro nyo, isang nursing student, binubuyo niya para labanan ang Kalingap, para banatan sina Kuya Val, si Edu, si Ate Edna, Kalingap Rab, lahat gusto niyang pabanatan. Kumbaga, instead na ipacify niya yung si Arjin kung nagkakamali man ito sa kanyang mga ginagawa minsan, sa pag-ano-ano po sa Kalingap po, talaga nga namang baliktad ang utak ng matanda na ito. Siya dapat ang magsasabi ng tama, no? Kung meron man sanang galit itong si Lolo or si Tatang sa Kalingap, dapat wag na niyang idamay yung iba, lalong-lalo na sa isang estudyante, guys, nursing student, tapos susulsulan niya ng ganun. Kumbaga, isasama pa niya, idadamay niya talaga sa mga kalokohan na kanyang pinaggagawa. And sa ngayon, guys, meron tayong re-reactionan po, Ito po ay ang video na upload po ni Birador, ang aming presidente sa Karipa. At ito ay isi-share ko sa inyo, guys. So pakinggan po natin ulit kung ano yung mga sinasabi ng matandang gurang na ito. So yan, guys. Kung ano yung sinasabi ng mga tao sa iyo, patunayan mong hindi totoo. Kung halimbawa, hinuhusgahan ka ng ibang tao, kung mong pakita na ganun ka, magpusip. So yun, guys, actually nag-a-advise si Birador po dito, kay Arjin, na kung hinuhusgahan ka ng ibang tao, ipakita mo na hindi ka ganun. Yun ang ibig sabihin po doon. Kaya lang, iba talaga, guys. So, tuloy natin. Pakita mo sa kanila na mali ka. Na tama ka, yung dapat. Kasi iba pa rin yung kanyang mga, so, may mga nasa likod pa ng mga kaibigan, mga kalingap na talagang inuup. So, yun guys, so, napansin din pala ni Birador na iba yung sinasabi ni Arjin, iba rin yung kanyang ginagawa. Kumbaga, saliwa. Nagsasalita siya ng okay, pero yung ginagawa niya ay hindi okay. So yun po, yun pala guys, talagang ito, sinabi din ni Birador na meron nga palang tao sa likod ni Arjin na talagang nanunulsol sa kanya po, ito, pakinggan po natin guys. Utusan ang batang ito. Inuutusan ng matanda, mga kaibigan na walang tinandaan. Grabe. Ito yung masasabi natin mga kaibigan na dito, itong matanda na ito ay walang concern sa mga kabataan. Sa bagay, tama. Mga kaibigan, ibinas nga nito si Beyonce. At yung kanyang anak, mga kaibigan, mga kalingap, ay tinuturuan nga niya ng hindi magandang asal. Sa ibang tao ba kaya? Totoo yun. Mga kalingap, magkaroon ng concern ang taong ito. Diba? Kasi isipin nyo mga kaibigan, mga kapatid, ako, may mga pamangkin, may mga pamangkin din akong dalagita, ron bata, hindi natin tinuturuan ng magandang asal. Pero yung anak nito, mga kaibigan, mga kalingap, siya pa yung pinaghahanap. Oy, nasan si Val Santos Matubang? Sinabi ni Val Santos Matubang, i-search mga ito. Grabe, Yung anak nito. Kumbaga, pati yung anak pala ni Tatang, ay talagang isinasama niya. Kumbaga, idinadamay niya sa kanyang gawain po, Siya yung inuutusan na mag-search tungkol kay Kuya Val. So, ibig sabihin, ginagamit niya as an accessory sa kanyang mga kalokohan na pinagagawa, pati yung anak niya. Grabe. Sabagay, totoo yung sinabi ni Birador.
kung ang anak nga niya ay tinuturuan niya ng hindi maganda, how much more sa ibang kabataan. Kaya alam naman natin kung paano niya binash ng gusto si Viancy po, ano. And ngayon naman itong si Arjin, ang kanyang dinidemonyo, kumbaga binibrainwash para tularan siya, para tularan yung kanyang ginagawa. So ituloy pa natin ulit, guys. Ay tinuturuan ng hindi magandang asal at nakikinig ng anak niya kung ano yung topic niya. Lalo na to sa mga pinagsasabi niya about kay Viancy, mga kaibigan, mga kalingap. Kasi nung nakaraan, nagtatawanan niya kasi di umano ay naghirap na at Wow. gutom na. Wow. Si Viancy, mga kaibigan, mga kalingap. Ano? Grabe naman yun, guys. Si Viancy, magugutom, naghihirap. Para namang ginagawa naman ni Tatang na tanga-tanga lahat ng mga nakakapanood sa kanya, ano. Sa bagay, yung mga followers niya siguro ay kaya niyang papaniwalain. Pero syempre, sa mga nakakakilala kay Viancy, nakakaalam kung ano nangyayari sa Kalingap, ay talagang hindi siya paniniwalaan at pagtatawanan lang siya. Nagmumukha siya tuloy tanga, di ba, guys? So tuloy natin. So sabi niya, ay gutom na ang prinsesa. Grabe. Mga inasabi doon ng mga viewers na kung ano-ano, na talagang pagbabastit dito kay Viancy, mga kaibigan, mga kalingap. At ngayon mga kaibigan, baka sabihin ninyo na ala ka naman patunay, Berador, na sinasabi yan ng luna ko na inuutusan ang si Arjin na banatan yung mga kalingap, mga kaibigan. Yan. Pakinggan po natin yan, guys. Arjin, ito lang masasabi ko bago ko i-play yung video. Kapag sinundan mo ang matandang ito at ikaw ay naniwala dito, masisira ang buhay mo. Correct. Ano pa itong matanda na ito? Kasi sira na ang buhay niya eh. Mm-hmm. Ibig sabihin ko, yung buhay ng matandang ito hindi na ganoon magiging refleksyon ng buhay niya. Kasi naglipas na siya eh. Hindi nagaganda yung buhay niya. Kasi overlate na. Overlate. Magkakaroon ng magandang takbo ang buhay niya. Kasi matanda na siya. Ibig sabihin, sinisira na niya yung buhay niya para sa ganon, talagang sira na. Ibig sabihin, wala na talagang masisira. Pero sa iyo, Arjin, ikaw ay bata pa, pwede ka pang magbago. Correct. At pwede pang maituwid yung mali na nagawa mo. Lahat tayo may... Sa totoo lang kasi, guys, no, ang mga kabataan, nakadepende kasi yan. Bihira lang yung tubuan ka ng masamang ugali ng walang kadahi-dahilan po, ano. And hindi ko sinisisi yung environment ni Arjin kung bakit siya naging ganon. Siguro nga ay talagang lumaki rin si Arjin na maraming sama ng loob. Kumbaga naghahanap siya ng papansin talaga sa kanya, ano. Kaya siya, nung hindi niya makuha yung kanyang kagustuhan, nagtanim ng galit or tinubuan siya ng galit sa puso, guys. And alam ko ang makakapagpatinulang sa kanya is magandang environment, magandang kasamahan. So yun, guys, yun lang ang naiisip kong pwede para malaman niya yung kanyang ginagawa, ano. So maaring kulang siguro yung mga tao na nakapaligid sa kanya sa pagpapaalala sa kanya, pagsasabi sa kanya kung ano yung ginagawa niya na hindi maganda, kung paano niya i-correct ito. Yun siguro yung kulang. Maaring napapaligiran din siguro siya ng mabubuting tao, kaya lang baka ayaw nilang magsalita sa kung ano man ang dahilan siguro. Baka ayaw ding makinig talaga siguro. So yun, guys, so ituloy pa natin to. Pagkakamali, mga kaibigan, mga kapatid, at huwag nating isipin na lagi tayong tama. So itong mga kaibigan, mga kalingap, ang video na aking panood. Yan. Tanong natin sa ating mga sarili kung tama ba ang ginawa ng lola ko. Tara. Hindi ko alam kung si Tito Merion, Tito Pet, o kaya ano. Kumuha lang siya, hindi siya nagko-comment. Kasi si Arjin, ayaw mag-comment niya. Kasi pagka pumasok na yan, halimbawa, tulad niya, pumasok sa live ko, tulad pumasok sa live ni Sir Joel Salcedo, Orenas Community, ini-screenshot ng kalaban, tapos, so, guys, itong mga sinasabi ni Tatang na ito, kumbaga parang ang dami niyang alam tungkol kay Arjin po, ano. Ang nagkakausap kaya si Arjin, nagpapaliwanag kaya si Arjin, nagsusumbong kaya si Arjin sa kanya.
bakit detalyado yung pagkakaalam po ni Tatang tungkol sa mga sinasabi niya na ito. Dahil kung hindi niya nakakausap ito, si Arjun, ay siyempre, tututok lang si Tatang sa mga shortcut na pangyayari po. Ano? Pero ito, detalyado po eh. Di ba? May screenshot, itatapik siya, kaya siya, hindi na siya nagko-comment, kaya Yun, no? ko na yung na siya mag-comment. Basta Arjun, support kami sa'yo, Uy, kayahin mo ako, uy, maging matatag ka lang, grabe. banatan mo sila! Uy, Pwede yun. Basta wag below the belt, basta alam mong, banatan mo, tirahin mo, tirahin. Kaya galit sila sa'yo eh. Diba mo, tirahin mo, tirahin. Pag mapanatan mo, ibulgar mo na, ibulgar ang katarantaduan na. Kahit si Barsatos, tirahin mo yan. hindi. Nasabi wala kang utang na loob, banatan mo, pati si Ate Edna. Kahit si Eto, banatan mo. Grabe, ano? Pambira yung mga... So yun guys, no? Matindi talaga itong si Tatang na ito. Kumbaga eh, gustong-gusto niyang impluwensyahan ng masama itong si Arjun. Alam na nga niya na siguro nakakagawa ng mali, hindi na wala naman perfectong tao, di ba? Instead na siya yung magturo ng kabutihan dahil matanda na nga siya, siguro ngayon lumaki din ito si Tatang na wala rin natutunang maganda sa kanyang kapaligiran. Kaya siya ganyan, no? Kaya ang siguro pagkakaalam ni Tatang, yung kanyang ginagawa ay yun ang tama, which is mali sa paningin ng karamihan. Saan ka ba naman nakakita? Isang matandang gurang guys, tuturuan yung dalaga. Ha? Dalaga, isang estudyante, college student, nursing. Tuturuan mo ng labanan mo sila. Banatan mo sila. Lahat gustong pabanatan. Including Edu. Si Edu, na siya naging direct na tumulong dati kay Arjun. Kumbaga, eh talagang, sana Arjun, ito lang masasabi ko sa iyo, ano, ang laki pa ng chance mo para ayusin lahat to. Magbago, di ba? Kumbaga, eh, bata ka pa. Marami ka pang chance. At huwag mong tutularan itong ano, nag-a-advise sa'yo na ito, na si Tatang po, ano, dahil wala kang mararating na maganda. Baka lahat ng nakapaligid sa'yo ay magkakaroon ng galit sa'yo kapag ka sinunod mo ang mga sinasabi nitong malademonyong Tatang na ito. So yun lang ang masasabi ko guys, and maraming salamat po sa inyo lahat. Sinamahan po ninyo ako hanggang dulo po, ano. And yun, ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. Tayo magpapaalam muna sandali at please, antayan po ninyo ang aking mga susunod na upload. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe na rin guys dahil malapit na po tayo mag 100,000. Yan. And wag din po kalimutang mag-thumbs up at tuloy lang natin suportahan ang buong Team Kalingap. Sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab. So yan po. So bye-bye po muna pansamantala. Bye.